Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay base sa mga salaysay na isinalin sa anyong panitikan. Maaaring naglalaman ito ng mga sensitibong bahagi at kababalaghan na hindi angkop sa lahat ng tagapakinig, lalo na sa mga bata o madaling matakot. Paunang salita, Dave, kahina-hinalang sakahan, hindi ko inakala na ang simpleng pagbisita ko sa isang baryo sa probinsya ay magiging daan upang matuklasan ko ang isa sa mga pinakakakaibang kwento ng kababalaghan na narinig ko sa tanang buhay ko. Hindi ako albularyo, hindi rin ako paranormal investigator. Isa lamang akong simpleng manunulat na naghahanap ng mga kwentong sinasabi ng iba na hindi sinasadyang matuklasan. Pero ang kwentong ito, hindi ko hinanap, ako ang hinanap nito. Taong 2017 nang mapadpad ako sa isang lumang baryo sa timog ng Luzon, hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan, pero matagal na itong kilala sa mga alamat, pamahiin, at mga nawawalang tao. Isa itong baryong napapalibutan ng mga palayan, ilog at mga bundok. Tahimik, tila wala kang mararamdaman kundi hangin at katahimikan. Pero iba ang sinasabi ng mga taga roon. May tinatawag silang iitim na lupain sa gilid ng kanilang baryo, isang sakahan ng palay na matagal nang hindi tinataniman at matagal nang iniiwasan. Dito raw iniwan ang isang batang lalaki. Wala siyang pangalan sa dokumento. Walang kamag-anak na naghahanap. Walang nagtanong kung bakit siya naiwan. Basta isang araw, may matandang babae na nagdala sa kanya sa kubong nasa gitna ng palayan. Iniwan siya roon kasama ng isang sako ng bigas, ilang delata, at isang lumang kumot. Sa loob ng ilang linggo, pinapakain siya ng ilang magsasakang malapit lang ang bahay. Pero habang lumilipas ang panahon, isa-isa na raw silang tumigil sa paglapit sa sakahan. May mga bulong, may mga kabayo raw na biglang nagwawala, may mga palay na natutuyo kahit hindi tagtuyot. At ang bata, tila lumalalim ang mga mata, tila bumibigat ang katahimikan tuwing dumarating ang gabi. Ako mismo ang nagtungo sa lugar na iyon. Lumakad ako sa makitid na daan patungo sa dating sakahan. Bago pa ako makarating sa mismong kubo, napansin kong kakaiba ang hangin doon, parang hindi ito gumagalaw. Walang simoy, walang ihip. Tila lumulutang ang oras. Ang mga palay, bagamat hindi na inaalagaan, ay tila buhay pa rin. Hindi nangingitim. Pero hindi rin luncheon. Ika nga ng mga lokal, hindi sila tanim ng tao. Ang kubo sa gitna, halos magiba na sa kalumaan. Sa mga dingding nito, may mga ukit na hindi ko maipaliwanag, hindi ito baybayin, hindi rin ito Latin. Parang mga simbolo ng mga tribo sa Mindoro, pero mas mabangis, mas magulo. Sa loob ng kubo, may natagpuan akong luma at sirang lamesa, at sa ibabaw nito, may ukit ng isang batang nakaupo sa ilalim ng buwan. May marka sa noo ng bata, tila kagat. Ayon sa isang matanda sa baryo na napapayag kong kausapin ako, ang batang iniwan sa sakahan ay hindi ordinaryo. Anak daw ito ng isang babae na minsang nawala sa kagubatan at bumalik matapos ang 3 buwan, buntis. Tahimik ang babae, tila wala sa sarili, at pagkalipas ng 9 na buwan ay nanganak ng isang batang lalaki na walang iyak. Sa halip na umiiyak, ang bata ay nakatitig lamang sa paligid, parang nakikita ang mga bagay na hindi natin nakikita. Walang gustong mag-alaga sa bata. Kaya't nang mamatay ang ina nito, isang matandang babae na sinasabing may alam sa pagpapalayas ng masasamang espiritu, ang nagdesisyong ilayo ito sa baryo. Sa kanyang paniniwala, kung mananatili sa baryo ang bata, dadami ang kamalasan. Simula nang iniwan ang bata sa sakahan, mas lumala ang mga kababalaghan sa baryo. May magsasakang nakita raw ang bata na nakaakyat sa punong mangga kahit hating gabi. May isa pang nagsabing nakita niya itong nakatayo sa gitna ng palayan habang umuulan ng malakas, hindi gumagalaw kahit kidlatan. At isang gabi, may nawawala raw na alagang kambing, kinabukasan, nakita ito sa harap ng kubo, tuyot na tila walang dugo sa katawan. Sabi ng matanda, hindi namin alam kung bakit siya buhay. Hindi rin namin alam kung ano talaga siya. Pero ang sigurado, hindi na siya bata tulad ng dati. Nang tanungin ko kung nasaan na ang bata ngayon, tumahimik ang matanda. Umiling siya at saka tumayo. May mga tanong kang di dapat sagutin. Lalo na kung ang tanong ay tungkol sa mga nilalang na di na tao. Sa baryo ng San Rafael, kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, halos sabay-sabay nagsasara ng pinto at bintana ang mga bahay. Tila isang di nasusulat na batas ang umiiral tuwing dapit hapon, walang lalabas. Walang sisilip.
Sa kabila ng tila payapang paligid, may aninong gumagapang sa bawat sulok ng sakahan. At sa gitna ng katahimikan, naroon si Luis, ang batang iniwan sa lumang kubo ng palayan. 6 na taong gulang pa lang daw siya nang iwan doon, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang kilos, hindi siya umiiyak, hindi rin nagagalit. Tahimik lang siyang nakaupo araw-araw, nakatitig sa malayo na parabang may inaabangan. Ayon sa mga kwento ng mga batang nakapadaan noon sa sakahan, si Luis ay hindi madaldal. Ngunit may mga pagkakataong nagsasalita siya mag-isa. Hindi bulong. Hindi sigaw. Pero sapat para marinig ng iba ang mga salitang walang kahulugan, parang wikang hindi Tagalog, hindi Kastila, at siguradong hindi rin Ingles. Vanda ka syuraratu, yan daw ang mga salitang paulit-ulit na sinasambit ni Luis habang hinahaplos ang putik sa lupa. May isang gabi, si Mang Ernesto, isa sa mga matatandang magsasaka, ay napilitang dumaan sa palayan para umuwi. Madilim at maulan noon. Wala siyang ibang daan kundi ang diretsong daan patungo sa gitna, kung nasaan ang kubo. Sa kanyang pagkakakwento, nakita raw niya si Luis na nakatayo sa gitna ng palayan, basang-basa ng ulan. Pero ang kinikilabutan daw niya ay hindi ang batang naroon kundi ang mga mata nito. Pula. Matatalim. At hindi lumiliwanag sa kidlat, kundi tila lalong dumidilim. Pag-uwi ni Mang Ernesto, nilagnat siya ng 3 araw. Panay ang sigaw niya sa gabi, "Wag niyo akong kunin." Bata lang yon pero hindi siya tao. Habang tumatagal, napansin ng iilang matatapang na tumutulong kay Luis na may kakaiba sa bata. Hindi siya kumakain ng ordinaryong pagkain, ayaw niya ng kanin, ng tinapa, ng prutas. Ngunit sa tuwing may alagang hayop na nawawala sa baryo, napapansin nilang tila masigla ang bata kinabukasan. May lakas, may sigla, at mas lalo siyang gising tuwing gabi. Isang gabi, sinubukang bantayan ng 2 binata mula sa barangay ang paligid ng kubo. Hindi sila naniniwala sa kababalaghan. Gusto lang nilang patunayan na lahat ng kwento ay kathang-isip lang. Pero hindi sila bumalik kinabukasan. Ang kanilang mga bisikleta ay natagpuang nakatumba sa labas ng palayan, habang sa damuhan ay may nakaukit na bilog na may mga kuko at kalmot. Ang matanda sa baryo, si Lola Pacing, ay lumapit sa akin isang gabi habang ako'y naglalakad pa uwi. May dala siyang maliit na garapon ng langis na amoy bawang at usok. Ilagay mo ito sa balat mo bago ka matulog. At huwag na huwag kang lalapit sa palayan sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw. Nag-aalalang tinapik niya ako sa balikat. Hindi lahat ng musmos ay inosente, iho. Lalo na kung ipinaglihi sa takot. Hindi ko agad inintindi ang babala. Gabi-gabi, sinubukan kong dumaan muli sa tapat ng palayan, hindi para makiusyoso kundi para makakuha ng inspirasyon. Ngunit sa bawat pagdaan ko, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag, parang laging may nakatingin. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng pagkatok sa bintana. 3 katok. Mababagal. Maingat. Parang ayaw magising ang iba. Tok. 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 Hindi ako agad tumingin. Naalala ko ang sinabi ni Lola Pacing, huwag kang titingin sa bintana kapag kumakatok na sila. Pero dala ng matinding takot at kuryosidad, dahan-dahan kong sinilip ang kurtina. At sa dilim, doon ko nakita, isang batang nakaupo sa bubong ng bahay sa tapat. Walang suot na pang-itaas. Ang kanyang mga matay hindi gumagalaw, nakatitig lang sa bintana ng aking silid. At ang kanyang bibig, nakangiti. Ngunit hindi ngiting masaya, kundi ngiting alam mong may alam siya na hindi mo dapat malaman. Pagmulat ko sa umaga, wala na ang bata. Ngunit sa ilalim ng bintana ko, may natagpuan akong maliit na piraso ng palay. At sa sahig, may isang bakas ng paa, hindi paa ng bata. Mas mahaba. Mas makipot. At may kuko. Kinabukasan, ipinatawag ako ni kapitan ng baryo. May gustong ipaalam sa akin. Matagal na naming gustong ibenta ang sakahang iyon pero walang bumibili. Tuwing may nagtatangkang linisin, nagkakasakit. May nawawalang gamit. May nasisiraan ng bait. Kaya't hinayaan na lang naming maging ligaw ang lupa. Tumingin siya sa akin na parang nag-aalangan. Pero simula nang pumunta ka rito, bumalik na naman ang bata. Akala namin kinuha na siya ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Pero heto na naman siya. Nakikita ulit sa palayan.
At minsan, sa labas ng mga bintana ng mga taga-baryo. At doon ko napagtanto, hindi pala iniwan ang bata sa sakahan. Iniligay siya roon para hindi siya makalapit sa baryo. Isang panakot. Isang lambat. Isang sakripisyo. Pero ngayon, nagkakaroon siya ng interes sa mga bisita. At isa na ako sa kanila. Hindi ko maikakaila, matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, takot ang bumalot sa akin. Ngunit sa halip na lumayo, tila may humihila sa akin pabalik sa sakahan. Para bang may isang tanong na kailangang masagot, isang lihim na hindi mapakali hanggat hindi nabubunyag. Kaya isang gabi, naglakas loob akong bumalik sa paligid ng palayan. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Ang mga palay ay tila hindi gumagalaw ni hindi lumalagitik. Gamit ang maliit kong flashlight, dahan-dahan akong naglakad papasok. Bawat yapak sa putik ay parang tunog ng tambol sa tahimik na gabi. Habang palapit ako sa kubo, may napansin akong kakaiba. Sa pagitan ng mga palay, may mga aninong gumagalaw. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Masyado silang payat, tila mga balang sumisiksik sa dilim. Umiindayog sa ihip ng wala. Kasi nga, walang hangin. Tumigil ako sa paglalakad. Huminto rin sila. At nang itutok ko ang flashlight, wala akong nakita, maliban sa maliliit na bakas ng paa sa putikan. Mga paang manipis, mahaba ang daliri at may mga bakas ng kuko. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng panaginip. Nasa loob daw ako ng kubo. Nakaupo si Luis sa luma at nabubulok na banig. Nakangiti siya. Ngunit sa kanyang tabi, may tatlong nilalang, itim ang balat, walang mata, mahaba ang lieg at ulo, parang pinahabang bungo. Wala silang tunog, pero dinig na dinig ko ang mensahe sa aking isipan, nagising mo kami. Nasaan ang alay? Nagising akong pawis na pawis. At sa gilid ng aking kama, may nakapatong na tuyo at bugbog na palaka. Walang duda, hindi ito ordinaryong panaginip. Nagsimula na ring magkwento ang ilang taga-baryo. Ayon kay Mang Nato, isang dating mangangahoy, matagal na raw may mga nawawalang tao sa palayan. Pero hindi ito basta't nawawala, nakikita sila sa gitna ng palayan, pero hindi na sila gumagalaw. Para bang nagmistulang espantong tao. Tuwing susubukan silang lapitan, naglalaho sila gaya ng usok. Minsan, may binatilyong sumubok sumama sa mga kaibigan niya sa dare. Gabi, puslit. Ang hamon, abutin ang kubo sa gitna ng sakahan at kumuha ng kahit anong bagay mula roon bilang patunay. Pero bago pa man makarating sa gitna, may nakita raw silang gumagapang sa damuhan. Sa una, inakala nilang ahas. Pero nang magliwanag ang buwan, nakita nila, isang nilalang na may katawan ng tao, pero parang uod kung gumapang. Walang mata, kundi mga butas lang. At ang dila, mahaba, parang walis tingting. Nagkagulo ang mga binatilyo. Nagkahiwa-hiwalay. Dalawa lang ang nakauwi. Ang isa, hindi na natagpuan. Hanggang ngayon, iniukit na lang ang pangalan niya sa pader ng barangay hall, sa alaala ng isang kabataang kinuha ng dilim. May isa pang matanda sa baryo, si Lolo Dencio. Isa siya sa mga iilang nakakapasok pa sa sakahan nang hindi hinahabol ng mga anino. Sabi niya, dahil marunong siyang makipag-ayos. Sa kanyang bahay, ipinakita niya sa akin ang isang lumang aklat, parang sinaunang dasal, pero may mga pahina ng itim na tinta, parang dugo. Mga nilalang na nakatali sa lupa, paliwanag niya. Hindi sila aswang sa tradisyonal na kahulugan. Sila ay mga espiritong gising kapag may dugo na dumampi sa kanilang pugad. At ang sakahang ito, iyan ang pugad. Ipinakita niya sa akin ang isang mapa. Dito ko nalaman na ang sakahang iyon ay dating libingan ng mga mandirigmang pinatay sa digmaan. Sa halip na hukayin, tinaniman daw ng palay sa ibabaw. At mula noon, sinasabing ang mga kaluluwang nilamon ng karahasan ay nagsanib sa ugat ng mga tanim at sumulpot bilang mga nilalang na naghahanap ng katawan. Ang bata, si Luis, hindi siya ang problema, ani Lolo Dencio. Siya ang tulay. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Sa aking isipan, paulit-ulit kong iniisip, bakit ako? Bakit ngayon? Ano ang papel ko sa lahat ng ito? Pero may isa pa akong tanong na mas hindi ko kayang sagutin, nasaan na si Luis ngayon? Kinabukasan, may isang balita mula sa kapitan. May batang nakita raw na umiikot sa labas ng paaralan, maputla, walang saplot sa paa, at may sugat sa bato.
Sinubukan daw siyang kausapin ng guro, pero umiti lang siya't nagsalita ng salitang hindi nila maintindihan. Tara na. Ubusin na natin sila. At sa kinabukasan, 5 manok ng paaralan ang patay, wala ng dugo sa katawan. Alam kong hindi pa ito ang wakas. Sa katunayan, parang nagsisimula pa lang. Hindi ko alam kung ang mga nilalang sa palayan ay likha ng paniniwala, kasaysayan, o ng mismong kasalanan ng mga ninuno natin. Pero isang bagay ang sigurado, may gumigising sa gitna ng palayan. At ang tulog ay tapos na. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, unti-unting lumutang ang takot sa buong baryo. Hindi na lang ito mga bulong-bulungan. Hindi na lang kwento ng matatanda. Isa na itong pang-araw-araw na pag-aalala, lalo na sa tuwing palalapit na ang gabi. Ang dating masiglang baryo ng San Rafael ay biglang nagmistulang ghost town. Halos lahat ng bahay, may krus sa pinto, may bawang sa bintana, at may asin sa bawat sulok. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng magulang. Ang mga teenager na dating nagbabarkadahan sa kalsada ay tahimik na lang sa loob ng bahay. Wala na ang tawanan. Puro kaba. Hindi rin maikakailan na ako'y pinagtitinginan. Isa akong bisita. At sa paningin ng ilan, ako ang may dala ng sumpa. Simula nang dumating siya, nagsimulang magpakita ulit ang bata, bulong ng isang ale sa palengke. Nang marinig niyang sinusulat ng lalaki ang istorya ng sakahan, bumalik si Luis sa palayan, wika ng isang tricycle driver, habang nanlalalim ang mata. Pero kahit pa ako'y sinisisi ng ilan, may mga taong lumapit sa akin, mga nagtataglay ng matagal ng tinatago. Isa na rito si Aling Peryang, isang midwife na ngayoy retirado. Tahimik siyang namumuhay sa dulo ng baryo, pero napilit ko siyang kausapin ng isang umagang mabigat ang hangin. Ako ang tumulong sa ina ni Luis noong nanganak siya, panimula niya. Hindi siya nagsalita ni minsan kahit isang salita. Basta't pagputok ng 3:00 ng madaling araw, pumasok siya sa barong-barong ko, may hawak na bote ng langis at sinabing, pagkatapos nito, umalis ka na sa baryo. Ipinanganak si Luis nang walang iyak. Hindi siya lumaban, hindi rin umiyak. Umupo lang. Umupo kahit sanggol pa lang. At nang lumuha siya, hindi tubig ang lumabas. Dugo. Napakapit si Aling Peryang sa rosaryong nakasabit sa lig. Nagdasal ako buong gabi pagkatapos noon. At kinaumagahan, nawala ang ina. Wala nang balita kung nasaan siya. Ayon sa kanya, may lumang paniniwala sa kanilang angkan. Kapag ang isang babae ay nawawala sa kakahuyan ng 3 gabi ng sunod-sunod, maaaring hindi na siya bumalik bilang tao. Ang kanyang anak, kung magkataong mabubuntis, ay magiging tulay ng 2 mundo, ng buhay at ng mga nilalang sa ilalim. Habang tumatagal, nagiging malinaw sa akin ang mga piraso ng kwento. Si Luis ay hindi lang simpleng batang inabandona. Siya ay isang gi-anak ng kadiliman, at ang palayan, hindi lang sakahan, kundi altar. Nang minsang muli akong magpunta sa kubo, napansin kong may bago sa paligid. May mga itim na ibon na nakaupo sa bubong. Hindi sila uwak, hindi rin maya. Para silang tao na naging ibon. Malalaki, may itim, at ang mga mata ay hindi kumukurap. Nang akmang lalapitan ko, sabay-sabay silang lumipad. Pero ang tunog ng pakpak nila ay hindi karaniwan, hindi flap, kundi parang bulungan. Sa loob ng kubo, nakita ko ang isang bagong ukit sa pader. Isang figura ng isang babae na nakalugay ang buhok, hawak-hawak ang sanggol na walang mukha. At sa tabi nito, may maliliit na titik na tila sinaunang sulat, pero nang idrawing ko ito at ipinakita kay Lolo Densyo, sagot niya, yan ay lumang babala. Ang ibig sabihin niyan sa sinaunang paniniwala ay, huwag mong tanungin ang tungkol sa ina, kung ayaw mong makita ang anak. Ang kapitan, sa wakas, ay napilitan ng magsalita. Ipinatawag niya ang ilang matatanda sa baryo, kasama ako. Sa ilalim ng silong ng barangay hall, isa-isa kaming inusisa. Ano ba talaga ang totoo sa sakahan, tanong ko. Tahimik sila. Ngunit si Lola Pacing, ang pinakamatanda sa kanila, ang sumagot. Noong panahon ng mga Kastila, may ginawang mass grave sa ilalim ng palayan. Doon tinapon ang mga katawan ng mga pinatay ng mga sundalong banyaga, mga magsasakang tumutol sa sapilitang pag-ani ng palay para sa simbahan. Sa halip na libingan, ginawang sakahan. Walang dasal. Walang pahinga. Kaya nag-ugat ang galit sa lupa.
Idinagdag niya, nang ipinanganak si Luis, akala namin wala lang. Pero nung nagsimula nang tumigil ang ulan kahit tag-ulan, nung nagsimulang mawala ng alagang hayop, at nung gabi-gabing may batang umiiyak sa bubong ng mga bahay, alam naming bumabalik ang sumpa. Kaya't nilayo namin siya. Inalay siya sa mismong sakahan na naglalaman ng galit. Ngunit ngayon, tila ayaw na siyang tanggapin ng lupa. Nagdesisyon ang kapitan na ipatawag ang isang matandang albularyo mula sa kabilang probinsya, si Camateo. Dumating siya na may daladalang buntal na sombrero, isang sako ng asin, langis at buntot ng pagi. Habang nakikinig siya sa kwento ko, tumango lang siya. Hindi lang galit ang laman ng palayan. May pagkauhaw. Hindi ito masisiyahan sa dugo ng hayop. Tao ang gusto niyan. Naglatag siya ng mapa. Ayon sa kanya, may 4 na puntong enerhiya sa baryo. Ang sakahan ang sentro. At si Luis ang tagapagbukas. Kung hindi natin maipapasara ang daanan sa ilalim ng lupa, magsisimula ang paghakot. Isa-isa, kukunin ang mga kaluluwa ng hindi pa handa. Sa mga huling gabi, lalong lumala ang kababalaghan. May nakita ang mga taga-baryo na malaking nilalang sa gitna ng palayan, matangkad, payat, parang poste, pero may maraming mata sa katawan. At sa tabi nito, may batang nakaupo na kangiti. Hindi raw ito si Luis. O baka hindi na lang siya si Luis. Ang baryo ngayon ay halos ganap ng sarado. Walang gustong lumabas. Wala ring gustong magsalita. Ang iba, umalis na. Ang naiwan, ang mga sanay na sa takot, o yung wala ng ibang matakbuhan. At ako'y nasa bingit ng katotohanan. Sa pagitan ng paniniwala at pagkabaliw. Pero hindi ako titigil. Dahil habang hindi pa sarado ang daan, may pag-asa pang tapusin ang sumpa. Gabi. 2:00 ng madaling araw. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, sa pagitan ng pagtahol ng aso at pagaspas ng mga dahon, may isa na namang tunog ang muling bumalik, isang tunog na hindi galing sa tao. Hindi ito yabag. Hindi rin ito hayop. Ito'y parang pagsipsip, mabagal, basa, at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Parang tunog ng hininga na isinusubo sa isang puwang na malalim at madilim. Sa Tretitski. Sa Tretitski. Tumambad ito sa tenga ko isang gabi habang sinusulat ko ang lahat ng nailikom kong impormasyon tungkol sa sakahan. Sa unay inakala kong guni-guni lang, pero nang mapansin kong tumigil ang orasan sa dingding, nawala ang kuryente, at nagsimulang magliyab ang kandilang hindi ko naman sinindihan, doon ko alam, hindi lang ako ang gising. Sumugod ako kina Camateo na nooy pansamantalang nanunuluyan sa lumang bahay sa may gilid ng sapa. Pagkarating ko, tinanong ko agad, Camateo, narinig mo rin ba yon? Yung parang tunog ng pagsipsip. Tumango siya. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa garapong mailangis at halamang gamot. Hindi lang ikaw. Ilang gabi nang umiikot ang tunog sa buong baryo. Hindi ito basta ingay. Ito ay tawag. Ayon sa kanya, ang mga nilalang sa ilalim ng palayan ay hindi basta sumusunggab. Umiimpluwensya sila. Ginugulo nila ang isip, pinapalambot ang loob, hanggang ikaw mismo ang lumapit. Kung may naririnig ka na silang tinig, huwag kang tumugon. Kapag sinagot mo sila, kahit sa isip mo lang, papasok na sila sayo. At nang sabihin ko sa kanyang minsan na akong nagtanong sa aking sarili kung kinasaan na si Luis, napakapit siya sa balikat ko. Ayon na iyon. Tinanggap mo na ang ugnayan. Kinabukasan, nagsimulang maranasan ng mga taga-baryo ang kakaibang sakit, panlalambot ng katawan, lagnat na walang dahilan, at matinding panaginip na paulit-ulit. Ang iilan ay nagsabi na may naririnig silang tinig sa bintana, mga batang boses na humihingi ng tulong. Buksan mo. Gusto ko lang makain makalapit. Ang ilan sa mga batang ito ay wala na sa baryo. Napag-alamang ang 3 kabataang nawawala ilang buwan na ang nakaraan ay tila bumalik sa anyo ng multo na nagpapanggap na nangangailangan ng tulong. Pero ang kanilang mga mata, ayon sa nakakita, ay itim at walang puti. Sa simbahan, sinubukan ng pari na magdaos ng novena. Ngunit sa ika-4 na araw, nasira ang speaker, at sa halip na tunog ng Ave Maria, lumabas sa tunog ay parang mga iyak ng sanggol na paulit-ulit. Naputol ang kuryente at biglang nagsara ang lahat ng pintuan ng simbahan, kahit walang hangin. Ang pari. Nabaliw. Kinabukasan, natagpo ang nakaupo sa altar,
Paulit-ulit sinasabi, hindi nila kailangan ng panalangin. Gusto nila ay laman. Bumalik ako sa sakahan, sa kabila ng babala ni Kamateo. Kailangan kong makita kung ano ang dahilan ng lahat ng tunog na ito. Gabi noon. Ang buwan ay bilog at kulay abo. Walang bituin. Habang papalapit ako sa kubo, naramdaman kong humihigpit ang hangin. Para bang sinasakal ang paligid. Ang mga palay ay hindi umiindayog, sila ay nakapako. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Luis. Hindi na siya bata. Ang kanyang katawan ay parang sinaniban, payat, matangkad, at parang butot balat. Ang kanyang mga mata ay tila walang itim, at sa kanyang bibig ay may mga piraso ng kung anong malalambot na bagay. Hindi ko alam kung dila, laman, o hayop. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya. Isa na namang ngiti na hinding-hindi ko makakalimutan. Mapurol. Walang damdamin. At sa kanyang tinig na boses bata, ngunit laman ay tila milyon, naririnig mo na kami, di ba? Huwag kang lumaban. Kasama ka na namin. Biglang umalon ang lupa sa paligid ko. Parang may gumagapang sa ilalim ng lupa, marami sila. 1, 2, 3, mahigit sa 10. Mga kamay na tumutubo mula sa putik, mahahabang kuko, at katawan na nababalutan ng pinaghalong ugat at laman. Mga nilalang na dati tao. Ngayon nilamon ng sakahan. Buhay, ngunit hindi na sarili. Sa tulong ng langis ni Kamateo na ipinuslit ko sa aking bulsa, nagbuhos ako sa paligid ko habang patakbong lumayo. May bahagi ng lupa na parang nasunog sa pagdikit ng langis. Sumigaw ang mga nilalang. Hindi tinig ng hayop. Hindi rin ng tao. Ito'y parang pinagsamang huni ng daga, iyak ng sanggol at sigaw ng matandang nababaliw. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko sa sahig ang iisang mensahe, gamit ang putik, isa ili si amin. Doon ko na napagtanto ang pinakamalupit na katotohanan, hindi lang ako saksi. Isa na akong bahagi. Ang sakahan ay hindi lang lugar. Ito ay isang buhay na nilalang. At sa bawat taong lumalapit dito, binubuksan nito ang sarili, unti-unting nilulunok ang iyong isip, ang iyong damdamin, at kalaunan, ang iyong katawan. Si Luis siya ang una. Maaaring ako ang kasunod. Mula ng gabing makita kong muli si Luis sa gitna ng palayan, hindi na ako naging mapanatag. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na pangkaraniwan. Kahit ang simpleng paghipa ng hangin ay tila mailaman, parang may kasamang bulong, pananakot, o paalala na hindi na ako ligtas. Nagsimula sa simpleng tunog, 3 katok sa bintana. Tok! 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 Sa unang gabi, inakala kong hangin lang o sanga ng puno. Sa ikalawa, sinubukan kong huwag pansinin. Ngunit sa ikatlong gabi, kasabay ng 3 katok ay ang pagbukas ng ilaw sa labas ng bahay, isang liwanag na hindi ko binuksan. Nang silipin ko mula sa likod ng kortina, wala akong nakita. Pero may naiwan. Isang basang bakas ng paa sa tiles, diretso sa bintana. Kinaumagahan, dumiretso ako kina Kamateo. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, inabot na niya sa akin ang isang maliit na garapon ng itim na langis at isang pulang sinulid. Ikutin mo ang buong bahay ng sinulid na ito. At ang langis, ipahid mo sa mga gilid ng bintana, lalo na kung gabi. Pero ang pinakaimportante, lumapit siya at tumingin ang diretsyo sa akin, huwag kang titingin. Kahit anong marinig mo. Kahit may magsabi ng pangalan mo. Kahit magmakaawa pa. Huwag kang titingin. Tinanggap ko ang babala. Ngunit ang hirap noon ay hindi sa mismong pag-iwas, kundi sa pagkumbinsi sa sarili na huwag patulan ang takot. Dahil ang mga tinig na dumarating ay hindi basta ingay, sila'y mga pamilyar na boses. Sa sumunod na gabi, habang nagpapahid ako ng langis, muling kumatok. Tok! 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 Kasunod noon, isang tinig na tila babae, ihubuksan mo. Gutom na ako, tinig ng nanay ko. Pero ang nanay ko ay matagal nang patay. Kinagat ko ang labi ko para hindi magsalita. Pero ang puso ko'y halos sumabog sa kaba. Paulit-ulit ang katok. Paulit-ulit ang tawag. At ang pinakamasakit, tunay ang emosyon sa boses. Para bang, kung bubuksan ko, baka yakapin niya ako. Baka totoo. Baka ligtas.
Pero sabi ni Kamateo, ang pinakamabisang paraan para mapasok ng mga nilalang ang iyong katawan ay kapag binuksan mo ang bintana at nagkatinginan kayo. Sa isang saglit lang, mawawala ang sarili mo. Isang gabi, bumigay ang isa sa mga kapitbahay, si Mang Celso. Inakala niyang anak niya ang kumakatok, umiiyak, humihingi ng saklolo. Binuksan niya ang bintana. Nang umagang iyon, natagpuan siyang nakaupo sa loob ng kwarto. Dilat ang mga mata, nanginginig, at inuusan ng paulit-ulit, hindi siya anak ko. Hindi siya anak ko. Hindi siya anak ko, ayon sa tumulong sa kanya, may laman ang kanyang mga mata. Hindi luha, kundi putik na may mga butil ng palay. Ang mga nilalang sa palayan ay may kakayahang gayahin ang mga mahal mo sa buhay. Ginagamit nila ito bilang paanyaya. Hindi upang manakot, kundi upang palambutin ang puso. Dahil kapag lumambot ang damdamin, humihina ang panlaban. Hindi lang ako ang biniktima. Maging ang mga batang natutulog mag-isa ay nagsimulang magsalita ng mga kakaibang panaginip. Isang gabi, lumapit sa akin si Alisa, 7 taong gulang. Ate, may batang lalaki po sa labas ng kwarto namin. Sabi niya, maglaro daw kami. Nang tanungin ko kung anong itsura, sagot niya, mapayat, madungis, tapos may sugat dito o itinuro niya ang batok. Sabi niya, huwag kang magsumbong. Galit siya sa iyo. Kinabukasan, pinuntahan namin ni Kamateo ang bahay nila. Gamit ang langis at dasal, sinubukan naming palayasin ang nilalang. Ngunit bago pa man kami makapag-umpisa, tumigil ang oras. Lahat ng orasan sa bahay, tumigil sa 3 oras 15 minuto. Sa mismong bintana ng kwarto ni Alisa, may nakita kaming ukit, gamit ang kuko. Tumingin ka na. Sinabuyan ito ni Kamateo ng langis. Nagliyab ito kahit walang apoy. Isa ka na sa mga minamanmanan. Hindi na sapat na huwag kang tumingin. Kailangan mong tapusin ito, sabi niya sa akin. Ngunit paano ko tatapusin ang isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan? Gabi-gabi, pareho ang ritual, langis, sinulid, kandila. Ngunit gabi-gabi rin, palakas ng palakas ang katok. Paiba-iba ang boses. Minsan si nanay. Minsan si tatay. Minsan ako mismo. Buksan mo na. Alam mong gusto mo ring makita kami ulit sa isang gabi ng pagod at takot, umabot ako sa punto ng pagdududa. Sa sandaling iyon, halos mapatayo ako para buksan ang bintana. Pero narinig ko ang sigaw mula sa aking isipan, kapag tumingin ka, wala ka nang babalikan. Tumigil ang katok. Tumigil ang mga boses. Ngunit isang salita ang narinig ko bago tuluyang manahimik ang paligid, bukas hindi ka makakaiwas. Kinabukasan, gumising ako na tila wala na sa sarili. Ang mga bintana ay bukas. Ang sinulid na pigtal. Ang langis, nabasag. Wala akong maalala. Ngunit sa sahig ng kwarto ko, may bakas ng paa. At sa salamin ng aking kabinet, gamit ang putik, may nakasulat, tumingin ka na kagabi. Isa ka na sa amin. At sa salamin, sa tabi ng sulat, nakita ko ang sarili kong mata, may manipis na itim na linya sa iris. Simula noon, alam kong hindi na sapat ang pag-iwas. Hindi ko na lang pwedeng tanggihan ang kanilang presensya. Kailangan ko nang harapin. Dahil kung hindi, ako mismo ang magiging daan para makapasok sila, sa bahay ko, sa isip ko, at sa mundo nating mga tao. At si Luis? Hindi na siya bata. Isa na siyang pintuan. Lumipas ang mga araw na hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit anong gawin ko, magsindi ng kandila, magpahid ng langis, magdasal, hindi na bumabalik ang dating katahimikan. Pakiramdam ko'y palapit na sila. Unti-unti na akong hinihila pa ibaba, pabalik sa sakahan kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ang takot, naisip kong bumalik sa pinakaugat ng kwento, kung bakit iniwan si Luis sa sakahan. Luma na ang baryong iyon. Karamihan sa mga matatanda roon ay tahimik kapag tinatanong tungkol sa sakahan. Wala raw dapat pakialaman. Ang iba, dumadaldal, pero puro sabi-sabi lang. Ngunit isang matandang babae, si Aling Bising, ang pumayag na makipag-usap sa akin, basta't huwag daw akong magdala ng kahit anong bagay mula sa sakahan pabalik sa bahay ko. Sa kanyang kwento, natuklasan ko ang nakakatakot na kasaysayan. Ang sakahan ay hindi basta lupa. Isa itong alay. Bago pa man dumating ang mga bagong salinlahi, may sinaunang paniniwala ang mga ninuno sa lugar na iyon.
Ang sakahan ay dating bahagi ng isang sagradong gubat, pinamumugaran ng mga nilalang na hindi hayop, hindi rin lubos na tao, mga tagabantay. Tahimik sila at hindi nanggugulo, basta't may taunang handog, isang hayop, isang ani, at isang batang walang pangalan. Isang sanggol. Ginagawa raw ito taon-taon, palihim, sa paniniwalang kapalit nito ay masaganang ani at kaligtasan mula sa mga salot. Ngunit nang tumigil ang mga tao sa tradisyong ito, unti-unti silang nagsimulang makaranas ng mga kababalaghan, pagkabaog ng lupa, pagkamatay ng mga hayop at pagkawala ng mga bata. Isa sa mga huling alay ay si Luis. Ngunit may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi siya dapat mabuhay. Ang alay, ayon sa paniniwala, ay isinusuko sa sakahan bago sumikat ang araw, inilalagay sa gitna ng palayan at iniiwan roon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang ginang ang nakonsensya. Iniwan nga niya si Luis, ngunit ilang oras matapos iyon, binalikan niya ito. Pero huli na. Pagdating niya roon, wala na si Luis. At nang umabot ang tanghali, natagpuan si Luis sa gilid ng sapa, buhay, pero may sugat sa batok, at itim ang mata. Ipinilit ng ginang na alagaan si Luis, itinago siya sa ibang lugar at pinalaki bilang pinormal na bata. Ngunit simula ng araw na iyon, naging iba si Luis. Tahimik, matalas ang pandinig, at may mga sandaling nagsasalita mag-isa. Minsang nahuli siya ng isang kapitbahay na nagkukulong sa banyo, nakatitig sa salamin, at sinasabing, hindi pa nila handa. Maghihintay tayo. Si Luis ay hindi na simpleng bata. Sa kanyang muling pagsilang, dinala niya ang marka ng nilalang sa ilalim ng sakahan. Lumipas ang panahon at lumaki siya na may kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Maraming beses siyang nawawala, ngunit laging bumabalik. Hanggang sa tuluyan siyang nawala sa edad na 9. Inakala ng lahat, nilamon siya ng lupa. Pero ang totoo, bumalik siya sa kanyang pinagmulan. Mula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan sa baryo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Aling Bising, dumiretso ako sa lumang bahay ng ginang na minsang nagligtas kay Luis. Marumi na ang bahay. Sarado ang bintana. Ngunit sa gitna ng sala, may altar, at sa altar ay mailarawan ng batang si Luis. May sulat na nakalagay sa ilalim, hindi kita iniligtas. Pinalaya lang kita. Ina mo. Sa likod ng bahay, natagpuan ko ang isang hukay. Mababaw lang, parang bagong ginawa. At sa hukay, may kahoy na lapida, dito siya dapat nakalibing. Pero wala roon ang katawan. Habang papauwi, ramdam ko ang bigat sa likod ko. Parang may sumusunod. Pagpasok ko sa bahay, nakaamoy agad ako ng basang lupa. Sa gilid ng mesa, may mga basang yapak. Sa salamin ng sihi, may sulat gamit ang putik, alam mo na. Panahon na. Sa oras na iyon, alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ko na pwedeng takasan ang katotohanan. Si Luis ay hindi na bata. Siya ay alay na nabuhay, nabaligtad, at ngayoy pintuan ng mas malalim pang kasamaan. At ako, hindi lang ako nakakita. Ako ang susunod na tagapaghatid. Nais kong labanan, ngunit paano mo lalabanan ang isang sumpang ginising ng kataksilan, ng takot, at ng kagustuhang magsisi? Ang sakahan ay buhay. At si Luis siya ang tagapamagitan. Sa gabing iyon, muling lumakas ang hangin. Dumating ang ulan. At sa gitna ng sigawan ng kulog, may kumakatok na naman sa aking bintana. Tok! 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 Ngunit hindi ko na kinailangan tumingin. Dahil sa likod ng salamin ng kwarto ko, sa sarili kong refleksyon, hindi na ako mag-isa. Isang batang nakaitim ang nakatayo sa tabi ko. Hawak ang kamay ko. At sa aming dalawa, sabay kaming nagsalita, panahon na para bumalik. Ang mga araw ay tila nagiging gabi, at ang gabi ay lalong lumalalim na parang walang katapusan. Simula noong gabing nakita ko ang refleksyon ni Luis sa salamin, kasama ako, wala na akong pinaniniwalaan kundi ang isang malinaw na katotohanan, hindi ko na matatakasan ang sakahan. Hindi na ito basta lugar. Isa na itong nilalang. Isa itong patibong. At sa puso ng patibong na iyon, ako ang susi. Ilang gabi akong tinawag-tawag ng hangin. Sa bawat panaginip, laging ako'y nasa gitna ng palayan, habang umaalingaw-ngaw ang tinig ng daan-daang bata. Umiiyak. Humihingi ng tulong. O minsan, humahagikik. At sa likod nila,
Nakatayo si Luis. Hindi na siya bata. Hindi na siya tao. Bumalik ka na, sabi niya. Panahon na. Dala ng determinasyong tapusin ang lahat, pinuntahan ko si Kamateo. Pero pagdating ko sa kanyang kubo, wala na siya. Sarado ang pinto, madilim ang paligid. Sa halip na makitang buhay, nakita ko ang kanyang katawan, nakahandusay sa gitna ng altar, may nakaukit na tatsulok na may mata sa kanyang noo. Sa tabi niya, isang papel ang iniwan. Kung pupunta ka sa sakahan, huwag kang lumingon. Huwag kang titigil. At higit sa lahat, huwag kang makipag-usap sa kanya. Alam kong iyon na ang huling babala. Naglakad ako patungong sakahan bandang hating gabi. Wala na akong ibang dala kundi ang garapon ng natirang itim na langis, isang posporo, at isang lumang rosaryo. Pagdating sa mismong bukid, tahimik ang lahat. Walang hangin. Walang kuliglig. Tila walang buhay ang paligid, pero damang-dama kong may mga matang nakatitig sa akin. Mula sa gitna ng palayan, may lumitaw na liwanag. Parang nag-aanyayang lumapit. At sa bawat hakbang ko, ang mga tangkay ng palay ay yumuyuko, parang kinikilala ako, o kinakatakutan. Hanggang sa marating ko ang sentro ng sakahan. Doon, may hukay. At sa hukay, may kabaong nagawa sa putik at palay. Sa ibabaw nito, nakatayo si Luis, nakaitim, walang mata at nakangiti. Dumating ka rin, Anya. Akala mo ba makakatakas ka? Hindi ako sumagot. Hawak ko ang langis at rosaryo, pinilit kong hindi tingnan ang kanyang mga mata. Bakit ka pa lumalaban? Tanong niya habang naglalakad paikot sa akin. Nilamon mo na ang takot. Naramdaman mo na ang galit. Ang awa. Ang pagsisisi. Lahat ng iyon lasa naming mga nilalang yan. Lumapit siya sa mukha ko. Sa sobrang lapit, nararamdaman ko ang malamig niyang hininga. Wala ka ng uwian. Tayo na ang tahanan mo. Ngunit sa pagkakataong iyon, isinaboy ko ang itim na langis sa kanyang mukha sabay sindi ng posporo. Umalingasaw ang sigaw, hindi lang kay Luis, kundi ng daan-daang tinig. Umiiyak. Nagagalit. Nanglalamon. Nagsimula akong magdasal habang ang paligid ay nagliyab. Isa-isang nasusunog ang mga tangkay ng palay, at mula sa lupa ay nagsilabasan ang mga kamay, parang sinusubukang humawak, humila, humadlang. Pero tuloy lang ako. Dasal. Hakbang. Luha. At habang sinusunog ko ang paligid, unti-unti ring naglaho ang anyo ni Luis. Mula sa kanyang nasusunog na katawan, isang maliit na batang umiiyak ang tumambad. Sariwa pa ang sugat sa batok. Nakatitig siya sa akin, walang imik. Hindi ko ginusto to, bulong niya. Lumapit ako, halos sakayin siya palabas, ngunit bigla siyang naging uso. Kasabay ng isang huling bulong, salamat at patawad. Kinabukasan, nadatnan ng mga tao ang sakahan na mistulang nabura sa mapa. Uling na lang ang lahat ng palay. At sa gitna ng nasunog na lupa, may isang hukay, wala ng laman. Sa tabi nito, may nakabaong kahoy na tabla. May nakaukit, ang huling ani ay paglaya. Simula noon, unti-unting bumalik ang normal na daloy ng buhay sa baryo. Wala nang mga batang nawawala. Tahimik na ang gabi. Pero may mga gabi ring tila may bumubulong pa rin mula sa direksyon ng dating sakahan. Hindi ko alam kung tuluyan ang tapos ang sumpa. Pero isang bagay ang sigurado, ang kwento ay hindi nagsimula kay Luis. At tiyak, hindi rin ito nagtapos sa kanya. Dahil ang takot ay may ugat. At ang ugat na ito nasa puso ng mga taong mas piniling manahimik. 11,111